Magandang araw Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So sa araw na to, pag-usapan natin ang isang mahalagang aspeto when it comes to construction. Marami sa atin ang hindi nabibigyan ng importansya o halaga kung anong meron sa ilalim ng lupa natin. Katulad ngayon, sa inaapakan ko ngayon, sa pagpapatayo ng bahay, ibang usapan ito. Kailangan siguraduhin natin na kayang suportahan ng lupa ang bigat ng building o anumang struktura na ipapagawa natin. So ngayon, pag-uusapan natin ito. So ito na yung sample. Ilang sample ba kukuhanin natin, kuya? Mga 5 meters lang. 5 meters lang. Alam ko yan, sa kuya. Baka may tampak ko yan kasama. May mga ilang uri ng soil testing pero ang kadalasang ginagamit ay yung Standard Penetration Test o yung SPT. Ang testing na ito ay involved sa pagdadrive ng steel probe sa lupa gamit isang mabigat na martilyo. Ang bilang ng mga blows na kinakailangan para tumagos sa 1 foot na lupa, ito ay i-record at ang mga resulta ay ginagamit para matukoy yung strength of the soil. Bali may isa pang klase ng soil testing na tinatawag na PLT at ito yung plate load test na ginagamitan sa paglalagay ng metal plate sa ibabaw ng lupa at pagsukat ng settlement na nangyayari. Ang testing na ito ay ginagamit upang matukoy yung bearing capacity ng lupa. Ang soil testing ay mahalaga para matiyak kung gaano katibay ang gusaling itatayo. Kung walang tamang pagsusuri or soil testing na naganap, may panganib na gumuho o lumubog ang gusali na nilagay at mapanganib ito sa buhay ng tao. Mahalaga magawa muna ng soil testing bago tayo mag-construct or mag-propose ng anumang istruktura na ipapatayo natin. Ito po yung sample natin. Halos may sandy na po siya. Pero gray pa rin ang kulay ng lupa niya. So walang connection yung kulay ng lupa? Walang connection sa lupa. O kung ito'y malambot, kahit anong kulay nito, kahit pula ito, kasi may mga lupang pula, di ba? Parang santipolo. Mapula-pula yung lupa. Paano kung kulay itim yung lupa? Ay, part 1 ng malambot po yun. Malambot, para mga burak. So ayun kuya, ilang taon ka na bali nag-soil testing? Bali po yung mga 15 years. 15 years na. Kasama ko 20 years. Ayun, mas matagal si kuya. Manual soil testing. So hindi ito yung tinatawag na standard penetration test. Kasi pag sinabing standard penetration test, gumagamit tayo ng mabigat na aparato or hammer. May solid po siyang pang-boom. High-rise po yung 15 meters po yung nire-record nung nagpapasoil test. So SPT yung ginagamit nyo sa mga high-rise na struktura. So pag mga bahay-bahay lang, mas nire-recommenda nila yung manual soil testing. So manually lang nila pinapalubog yung mga tubo. Pero kung mga high-rise, doon gumagamit ng SPT which is the Standard Penetration Test. Ito ay mga around 15 meters and above. So ito, mga 3-story lang yung gagawin natin dito. So recommendation nila, manual soil testing. Ayan. Pero sa iba naman pong site, halimbawa mga Marikina, Taguig, kahit ganito pong manual yung nagagamit namin, 15 meters, kaya namin ba yung ayun. Na-test po namin, na-detect po namin. Oo, kasi baka may magtanong po sa atin na bakit mababaw lang ang mga ganyan. Oo. Ilang metro na ba yan kuya sa tingin mo? 2.5 na hore. So nasa 2.5 pa lang meters yung naiibaw natin dito. Oh. Ilang sampling ba yung kukuhanin natin today? Mga 3 to 4 po yan. 3 to 4 sampling. So okay na ba yun? Malalaman na ba natin yung tamang sa 3 to 4 sampling? Halos pag hindi pa po siya bumabaw, talagang hanggang doon na lang yung tikas niya. Hanggang doon na lang po tayo. Ipakapin naman natin yung hard strata. Hard strata. Pwede na umi-stop. Okay. Adobe na? Halos na po, matigas na siya. Yung 3 meters na mahigit. Nag-overflow na po siya dito, yung tubig niya. Ayun, so matigas na daw. Halos may sandy na po siya, naging nadurog. Kasi po yung 2 meters niya, clay ang kulay. Ano naman po, yellowish. Yellowish na. So ibig sabihin, bahagyang matigas na to. Kumpara doon sa nauna nating nakuha. Ngayon. Isa pa, after niyan, may isa pa. Kasi nga, marami nga pong part ng ganyan 3-story. Nangyayari na naitayo na, malambot po yung part ng lupa. Nagkakameron po ng problema sa huli. So ano yung ibig mo sabihin? 2 meters, malambot ng lupa, kahit 3 stories, malalim na to. Pero pagdating ng araw, pag dumating yung lindol, dumating yung mga crack, bumaba, malambot nga po yung part ng lupa. So, sana nangyayari. Kaya po sa Tagaytay, hindi na bulubundukan, pero malambot po lupa doon. May nangyari pong tumagilid, 180 na lang pundasyon, malambot pa.
Kasi Oh. bumaba kami doon ng 6 meters, 7 meters. Malambot pa. So hindi porke bulubundukin or mataas na bahagi ng matigas na. ay matigas na. Oh. Kaya sa Antipolo. So by experience, merong malambot pa rin. Marikina. Antipolo. Merong nagkakameron ng problema. Merong tumatagilid. Merong bumababa. Hindi pa kami gumagawa ng plano kasi inaantay namin yung resulta ng soil testing para makita namin doon yung capacity ng soil. Gaano ba kalakas yung soil para i-carry yung building na itatayo natin dito? Doon yung ibibase yung Yes, so foundation. kaya wala pa tong design. We're going to plan to have a 3-story residential building. Pagkahukay po namin, parang may backfill po siyang mga half meter halos. May tambak po itong area na ito. Ayun. Hindi nagkakamali. So ito yung, hindi yung natural soil na. Ito yung NGL na mismo. Hindi pa ito yung natural grade line. Yung 7 meter po na yun, ito po yung clay malambot. May kasama po yung tambak. So kaya malambot, may kasama pang panambak. Oo. Na-flat itong area na ito. So bukod sa natural grade line, kung kumbaga natambakan na ito. Natambakan na. Oh, kaya bahagyang tumaas. Oh. So ito yung una nating sample and then ito na yung Ano po yung third. third, medyo matigas na. And then kuha pa tayo ng isa. Ito naman pong 1 meter na yan, kung clay po yan, saka yung 2 meter, pag nahukay po natin yan, pag nasikatan po ng araw, matikas po yan, yung pagkalupa niya. Hindi paano, na po settle na po paano yan. kung hindi nasikatan ng araw kasi nasa ilalim? Ano kaya, kasi, Malambot pa rin siya. Ayun. pero pag, Pasahos siya, yung lalim niya. Oo. And then pangalawa, pag nagbabagyo, umuulan, bumabaha, so mas lalambot pa rin yung lupa. kung ano siya, makakayaraman siya, matigas po yan. Matigas. Hindi Oo. na ho yan clay kasi malagkit po siya. Hmm. Hindi kagaya ng iba na gumuguho, yung masama yung gumuguho. Matanong ko lang, bali doon ba sa ibang area, halimbawa 200 square meter, pwede na ba ang isang boreholes? Pwede na po, basta lumampas po ng 300, nire-record na po ang tubig po. Ayun. So, pag 300 square meter na, dalawang butas na. Ayun. Tama. Kaya pala yung isa kong kaibigan, nasa 320 yung kanyang property. Ni-required siya ng dalawang butas. Dalawang boreholes. Yan. Yun yung term nila, boreholes. Ang soil testing ay mahalaga para matiyak na ang pundasyon ng isang building ay matatag at matibay. Kung walang tamang pagsusuri sa lupa, may panganib na pwedeng lumubog o gubuho ang ating gusaling ipinatayo. At nalalagay din sa panganib ang buhay ng mga tao. Ginagawa ang mga testing na ito upang matukoy ang komposisyon at katangian ng lupa. Kasama na rin dito yung strength at density at kakayahang suportahan ang bigat ng istruktura. At hindi lang yun nagbibigay ito ng tamang pag-unawa sa mga kondisyon ng lupa. So yun nga mga tol, meron ako ditong final engineering report, geotechnical, soil investigation. So ano ba ang makikita natin dito? So kung maaalala nyo doon sa past projects natin na 2-story, 4 units residential building, ito yung red apartment na nakikita nyo doon sa vlog ko. Meron tayong copy nito kasi nagpa-soil testing tayo. After makakuha ng sample, nadala sa laboratory test, and then ito ang mag-i-indicate kung ano ba yung tamang pundasyon na gagamitin natin doon sa ating istruktura. Ito ba ay 1.5 meters ang lalim? Ito ba ay 2 metro ang lalim? Gaano ba kalapad ito? Kung ito ba ay 2 meters din ang lapad? This will recommend what types of foundation that we're going to use. So yun na nga mga tol. So alam nyo na ang kahalagahan ng soil testing para tayo makatiyak sa kaligtasan ng tao at ganun din sa katatagan ng mga istrukturang ating itatayo. So this allows the engineers and architects to design structures that are safe to live and work in. So yun nga mga tol, maraming salamat sa pagsama, maraming salamat sa panonood. I hope nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan mo naman itong video na ito, baka naman po pwedeng makahingi ng 5,000 likes. Again, this is Engineer Ronald Tolentino from the House of Construction. Please don't forget to subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Hanggang sa susunod na video natin Ingat!